Hello! Alam nyo ba na may mga makabagong pananaliksik na ginagawa ngayon tungkol sa bangungot? Noong unang panahon, inaakalang ito ay dahil sa pancreatitis. Ako rin mismo, yan din ang naipamulat sa akin pero sa ngayon ay na-debunk na ito kasama ng iba pang mga teorya tulad ng mga dietary causes, vitamin B deficiency, sleep apnea, sobrang pag-inom ng alak at pati ng masasamang espiritu. Ayon po sa mga makabagong pag-aaral, ang bangungot ay tinatayang mayroong familial linkage sa 10 hanggang sa 20% ng mga kaso. Isang mahalagang hakbang para ma-establish ito ay ang molecular autopsies para ma-predict kung ang pagkakaroon ng sudden unexplained death syndrome na ito ay familial o hindi at para rin makapag-risk screening tayo sa ating mga pasyente. Mainam na kung may lahi ng mga namatay sa inaakalang bangungot, isama ang ECG tuwing first check-up. Meron ding posibleng treatment option para dito tulad ng implantable na cardioverter defibrillator. Ito ay para sa mga piling pasyente at sa mga mayroong matataas na risk. Para sa mga ER healthcare professionals natin dyan, kung may DOA or dead on arrival kayong pasyente, maaari nyo pong i-refer ang inyong mga pasyente sa aming programa. Marami pang impormasyon ang kinakailangan talaga nating malaman tungkol sa bangungot. Pwede tayo makipagtulungan sa Philippine Bangungot Program. Mayroon silang Facebook page. Pwede nyo pong i-follow at i-scan ang mga QR codes na nasa screen ninyo. At ayun, naka-1 minuto na ata ito. I hope you are all 1 minute wiser. Pakipusuan kung may natutunan. See you next time. Ingat!